ulo ay kasing laki ng bundok, ngunit ang bibig ay kasing liit ng langgam. Hindi rin makakain. Pakiramdam mo ay humihina na ang iyong katawan. Pagkatapos ay dumating siya upang magnakaw ng pagkain ng isang tao. Ito ay mas malaki kaysa sa lingga, kaya hindi ito maaaring ilagay sa iyong bibig. Siya ay nagalit, at naisip na likido ay mas madaling lunukin. Ngunit nakakuha din ng soybean residue, nang malapit na siyang mamatay sa gutom. Tapos may tumabi na matandang lalaki sa tabi niya. Ganyan din daw siya dati, at hindi makakain ng kahit ano. Nang may sumulpot na batang lalaki na may dalang lambanog at bumaril ng pagkain. Sakalang makakakain ng maayos ang taong grasa. Agad niyang hiniling ang matabang lalaki na tulungan siyang kumain. Ngunit makalipas ang maraming beses ay nabigo pa rin. Sinubukan ng taong grasa sa huling pagkakataon ng buong lakas. Parang hindi pa rin successful. At maraming beses itong ibinato ng taong grasa. Sa wakas may tumama na cake. At agad naman siyang nag-enjoy. Pagkatapos kumain ay tuwang-tuwa siya at hindi niya nakalimutang tawagan ang mga kaibigan para magpakitang gilas. Narito ang isa pang kwento. Nangisda si Ana at nakita niya ang telepono ng kanyang kasintahan. Naakit siya nang makitang masaya si David kasama ang ibang babae. Pumunta doon si Ana para ideklara ang kanyang soberanya. Habang kumakain ang dalawa, ang bastos na estilo ng pagkain ni Ana ay nagpahiya kay David. Kaya sabi niya gusto na niyang makipaghiwalay. Sobrang miserable si Ana ngayon. At nalunod siya sa kalungkutan habang pauwi. Gusto niyang umuwi at hanapin ang kanyang ina na mapagtatapatan. Ngunit biglang nakatagpo ang kanyang ama, si Beck. Bad mood si Ana kaya hindi niya ito binati. Kapag hihintay hanggang sa makaalis si Beck, nagreklamo siya sa kanyang ina. Naalala niya noon na hindi siya mataba, pero nung naging panadero na siya, kaya hindi maiiwasan ang pagtikim ng produkto. Kasabay ng paghihiwalay ng pamilya, si Ana ay nasa masamang kalagayan. Kaya bumaling siya sa pagkain para punan ang kanyang kalungkutan. Buti na lang may matalik siyang kaibigan, si Lenny. Ngunit hindi siya inaliw ni Lenny, na nagsasabing kailangan ni Ana na magbawas ng timbang. Napansin ni Ana kaya pumunta siya sa gym para magparehistro. Ngunit dahil wala siyang karanasan, nakatanggap siya ng mapait na wakas. Nasira ang tiwala ni Ana, kaya nagpunta siya sa restaurant para humanap ng ginhawa. Hindi ko inaasahan na si Lenny pala ang nagtatrabaho dito, kaya itinapon niya ang kanyang pagkain sa basurahan. Hinabol ni Ana si Lenny para humingi ng tawad pero mas lalo siyang nagalit. Hindi rin kasi maganda ang mood ni Lenny. Gusto ni Lenny na mag-aral sa Moscow ngunit hindi pumayag ang kanyang kasintahan. Kasabay ng mga kilos ni Ana, wala siyang magawa. Pagkatapos ay nagpa siya si Ana na magbawas ng timbang. Pero habang pinipigilan ko ang sarili ko, mas gusto kong kumain. Mas marami pang kumain si Ana kaysa kanina. Naghanap si Ana ng mga programa sa pagbaba ng timbang at nagpunta siya sa isang club. Lahat ay nagbabahagi ng kanilang sariling mga paglalakbay sa pagbaba ng timbang. Naunang tumayo si Curly, at siya lang din ang lalaki. Dapat daw mag-diet at pagsamahin ang exercise. Habang nagsasalita, napansin ni Curly si Ana. At pagkatapos ng pagpupulong upang ibahagi, siya ay nagmamalasakit sa kanya. Gustong pamayat ni Curly kasama si Ana. Ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggi siya. Pero maya-maya, nakita ni Ana na hindi naman masama si Curly. Kaya nagpraktis ang dalawa, at palaging hinihikayat ang bawat isa na subukan. Pagkatapos nito, mas na-develop din ang relasyon ng dalawa. Pagkalipas ng ilang buwan, natanggap ni Ana ang kanyang unang tagumpay. Nagpa siya siyang maghiganti kay David, ngunit nabulag ng katwiran. Matapos marinig ang paanyaya ni David, pumunta si Ana sa swimming pool. Habang naglalaro ang dalawa, dumating ang girlfriend ni David. Ginagawang awkward ang eksena. Nasasaktan si Ana at tanging alak lang ang nahanap niya para maibsan ang kanyang kalungkutan. Lasing si Ana nang sumulpot si Curly. Napagtanto ni Curly na ganoon si Ana dahil kulang siya sa pagmamahal ng kanyang ama. Dinala niya si Ana upang hanapin ang kanyang biyolohikal na ama. Pero dahil may problema pa rin silang dalawa, upang malaman kung ano ang nangyari, kinuha ni Ana ang kanyang Amerikana. Pero wala siyang pakialam. Habang naliligo, aksidenteng nasunog ni Ana ang sauna. At nagmura ng malakas ang kanyang ama. Umalis si Ana na nalulungkot at bumalik sa bahay ng kanyang ina. Gusto ni Curly na samantalahin ng pagkakataon para ipagtapat ang kanyang pagmamahal. Pero pagdating pa lang niya sa pinto, nakita niya si David sa tabi ni Ana. Si Kulot na ngayon ay naiwang heartbroken. At ang hindi inaasahan ni Ana ay hindi nagbago si David. Pero gusto ko lang makipagsaya sa kanya. Nasaktan si Ana sa kwento. Kaya't sa kalungkutan ay umalis siya. Hindi niya namalayang napapaligiran siya ng mga tulisan at natakot. At magtago sa loob ng palayan. Buti na lang walang nangyaring trahedya. At si Ana ay nahimatay din sa pagod. Kinabukasan, si Beck at ang lahat ay nag-aani ng trigo nang makita nila si Ana. Nang malapit na ang panganib, itinaya ni Beck ang kanyang buhay para iligtas si Ana. At pagkatapos ng panahong ito, nagbago ang isip niya. Hinanap ni Ana si Lenny para humingi ng tawad. At masayang nagkwentuhan ang dalawa. Nagpa siya si Lenny na pumunta sa Moscow upang mag-aral sa ibang bansa. Pag-uwi ni Ana, dumating din ang kanyang biological father para sayawan siya. At lutasin ang isang matagal ng problema. Para naman kay Curly, nahanap din siya ni Ana para humingi ng tawad. At sabay na sumali sa contest ang dalawa. Sa sandaling tumawid ang dalawa sa finish line, nawala lahat ng alalahanin. Nagsimula rin ng bagong buhay si Ana. Punta ka lang dito ngayon. See you later.